ining takna sa kagabion, Ginoo, panahon ining takna sa pagtuon, among giimpitar ang imuhang presensya ug ang imuhang gahom sa balang espiritu hatag kanamo sa kaalam sa pagsabot sa leksyon nga among pagatun-an. Ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo, mga panelist ug amo nga mga listeners ni gabi all over the world. Ako kinigiampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat kayo, Pastor Munag, no? Sa magkausama yung gabi sa ato tanan mga kabaglaom. Salamat sa Ginoo nga kita gitagaan sa buhigayon nga kita makapadayon ini nga ato nga programa sa matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes alang sa pagdiskas sa ato nga sinimana nga leksyon nining programa sa takna sa pagtuon. Ug malipayon kita nga ato kauban karon ang ato nga Adventist Mission Director, Pastor ang kuan gyud kanang regular gyud nga host takna sa pagtuon, Pastor Elvin Salarda, ang atong Adventist Mission Director. O kauban nato usab karon nga gabi ang ato nga NDRIEL Director there is sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Jeremil Pamunag. So malipayon kita nga magapag-iuban o magatuon uban kaninyo ninintak na sa gabion uban sa panghinaot nga kini nga ato pagatun-an karon nga simanaha karon nga gabi nga nagauluhan a heavenly citizenship magahatag kanato og dugang kaalam langit nun nga ato gayod sundon kung unsa ang maayong kabubuton sa Ginoo aron mabat na nato ang citizenship in heaven. Ang atong memory text makita sa Philippians chapter 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6 ingon dinhi, be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be known to God. So karon nga semana mga kapaglaom ang ato lesson concludes mahumani siya sa pag-study nato sa Philippians, the book of Philippians, and it is packed with valuable lessons nga ato nagian sukad yun sa pagsugod niini gikan sa Philippians 1 hangtod chapter 4, and it seems that many of the high moral values nga nagagiya sa kinabuhi ni Apostol Pablo atong makitaan dinhi sa katapusan nga mga gutlo sa sinulat ni Apostol Pablo sa Filipos. So, similar to the teachings of Jesus, nga nagafocus sa sulod yun, kanang pagkatao, nga gusto ni Jesus Christ, nga ang iyang kinabuhi, ma-imitate nato mga kapaglaom. Ug mauni ang emphasis sa ato nga leksyon, kay gusto ni Apostol Pablo, nga ang kinabuhi niya, nga naawat niya, nga to kang Jesus Christ, gusto niya nga masunod nato samtang kita magakinabuhi aron mabat na nato ug pasantop niya sumala sa atong pag-introduce sa atong leksyon mauni ang gi-share ni Apostol Pablo nga sekreto aron magkinabuhi nga malipayon sa ingon nga Kristohanon nga pagkinabuhi. So ato tagaan og panahon si Pastor Elvin. Ako nakita mga kaigsunan rin sa itong lesson. Gusto ipasantop ni Paul, bisan pagani sa itong memory text, nga dili ta mag-anxious. It means nga dili ta mag-worried o mag-uol. Kaya nga naman, ato lang isalig diha sa Ginoo, pinaagi sa ato nga mga pag-ampo o mga pag-agulo, paghangyo bitaw sa iya, ha? Kay bunay pinaka-importante kayo sa tanan. Atong mga sabdan nga sa kinabuhi ni Paul, na siya gusto nga may tabo siya ang kinabuhi. Kay kita, di ba, naman tayo mga goals kinabuhi. Usahay, magunahuna ta nga, 5 years from now, kinahanglan ma-attend na ako ni siya, makabutan ako ni. Kini, after 10 years, muna po niya ako makabot. So, naatay mga panglantaw ba nga. Pero si Paul, sa iya pong mga panglantaw nga sama niya na, wala na hitabo ang iya nga gipangandoy sa kinabuhi. So muna yang gipasantop nga dili ta mag-anxious, dili ta mag-worried kay a piece of advice. Dunagyoy mga damgo nato sa atong nga kinabuhi nga dili gyud mahitabo. Nga kay ang Ginoo duna di ay mas maayo pa nga plano alang sa tuwa. Muna nga dili ta mag-uol ni atong itugyan yun ri the hands the present and future are in His hands. So muna nga kung musalig ta si Ginoo
bahalag matuman og dili ang atong mga pangandoy wa tay kablag-an kay naamay mas maayo nga plano sa Ginoo alang sa atong kinabuhi unya nag-ingon pagyod nga everything atong gikinahanglan i-supply sa Ginoo. Yeah. Pagkanindot kay mga kaigsuunan, no, musumpay ko sa gisulti ni Pastor Salarda. Actually, niyon ko ganihag piece of advice, no, nga naa sa Bible. Gikan ni Apostle Paul, kay kung atong tanaw ng atong lesson, mga kaigsuunan, daghan kaayong mga gitawag na diri mga kaigsuunan o mga kamatuuran nga kung ato nang makuptan. Usa nang giingon ni Pastor Salarda nga adunay gisaad ang Ginoo nato nga kinabuhing walay katapusan. Makahatag nato ni mga kaigsuunan og jutay nga inspirasyon sa atong kinabuhi. So this time Apostle Paul shares to us some secrets, kanang mga sikreto unsaon nato nga sa atong pagkinabuhi, Pastor Salarda o Pastor Tidi, bisag usahay dili mo uyon ang panahon nato. Murabag og sa kuan pa gahandom ta nga ang adlaw musidlak pag-ayo rong panahon na apa ni kalit lag ulan. Pero bisan pa ingon niya na, niingon si Apostol Pablo, dunay mga sikreto nga ang atong kinabuhi gihapon malipayon. Og usa niya na, kining bersikulo nga gihisgutan, nga nagingon siya diha nga, be anxious for nothing. Kining, meaning, kining mga butang nga panghitabo sa atong kalibutan ron, this is compared nothing to the things that we are looking forward. Kanang giingon diha, but in everything, sa tanan natong mga pangandoy, with prayer and supplication, with thanksgiving, pasalamatan nato na. Kay kung sa diha nga naatas kalisod, unya atong hangyon ng Dios, naara gihapon mag-uban nato. Mo na giingon din nga, peace is not the absence of trouble, but the presence of God. So kung na ang Ginoo bisag naa ka sa sulod sa bilangguan, kay pagsulti ni Apostol Pablo anay naam siya sa sulod sa bilangguan, dili maayo ang kahimtang, but still iyang nabatnan ang kalinaw tungod kay siya nakig-uban sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Okay. No, so sa ang atong member verse nagasulti in Philippians chapter 4 verse 6 nagapakita how heavenly citizenship is expressed practically. Mao ni ang hulagway gyud sa langit nga atong pagapuy-an sa dili madugay mga kapaglaom, no? Kung naa nata sa langit, be anxious for nothing. Dili ta bisag naata ning kalibutan na kun doon tayo pagsalig ngadto sa Ginoo, because heavenly citizenship are not ruled by anxiety. Kana bitong dili ka wala ka na gamhan diha sa imong kabalaka. Kabalaka sa kinabuhi. Oh. So actually ato ding makita nga kana bitong kinabuhi bitaw ni Paul nga iyang gitugyan bitaw sa Ginoo. So wala siya kabalaka sa ugma. Wala siya kabalaka kaya namang gisalig sa Ginoo. Wala siya mabalaka og mamatay ba siya? Wala siya mabalaka og kaingon ko kini nga kinabuhi murag wa gid siguro ka-goal. Murag katuwitang gisulti gani sa atong kauban sa devotional man nagbusal gani buntag bas Pastor Nyites ba nga kanang wa man gani na mabalakag mamatay ng mga pusher, wa man gani mabalaka na mamatay ng mga tulisan. Ako pa nga nagbuhat sa buluhton sa Ginoo. Murag kani bitaw siya nga statement ba nga kung naata diha kang Kristo wala gyud kabalaka ang walay angay nato kabalakan bisag unsa pa ang mahitabo sa atong kinabuhi. Mao na Pastor Teddy nga kini atong leksyon importante nga magtuon ta kay kana biyang gibuhat ni Apostol Pablo, Pastor Teddy, Pastor Salarda. Kung maabot na gyud ang sirkumstansya o ang panahon o sitwasyon nga ing ana na, mahinumduman biya po nato niyang gisulti nato kay karon napata sa lipay-lipay di man kaita kahinumdum ana kay wa may problema pang atong giatubang. Yan nakalami ni Apostol Pablo kaniadto kay murag sakto nang ingon ni Pastor Salarda. Wala na siya gihunahuna pa. Bisag akong gihunahuna Pastor Salarda, ang iyang pamilya iya nang giapil og tugyan sa Ginoo kay biya siya pamilya og butong naon. No, na siya mga hinigugma. Ang iya gyud nga kinabuhi nga mas importante, iya gyud giapil og tugyan sa Ginoo kay katong giingon nimo ganiha nga ang ato ragyong gunitan kana ragyong mga pulong sa Dios nga maghatag nato paglaom sama aning gaingon dinhi nga kining ato ang pagka lumulupyo dili lang nini ining kalibutana naay langit nga atong mabatunan nga kana usa ka pribilehiyo makaabot ta dito pribilehiyo na kay dili kitay magpili
ang Dios mo naghatag, Pastor Salarda. Tanaw ni ibutang tani sa practical nga kaimtang, no? Palitan karon sa atong makaigsunan diha sa Iligan. Grabe Lagi kayo, kalamidad. kalamidad. So, usa lang ka pamilok nila, ilahang property, mga Wala. balay, sakyanan, nang wala. Uy, kalas. Uban, namatay yun. Now, kung kita mo'y nabilin siguro sa usa ka panimalay, imong balay wala na, sakyanan wala na imuhang pamilya diha, kay ikaw ra ang naluwas, dili basta-basta. So, gimo ni nga tanawon, kini nga nahitabo ni Paul, usap po ni nga makahatag siguro kadasig sa atong mga Amen. kaigsunan. Kaya nga naman, dili ka mabalaka, bisag mawala ng tanan, basta kay naa ka diha sa pag-alagad si Ginoo, kay ang atong citizenship, ito aman dito sa langit. Kita po siguro nga mag-aspire nga makapalit po tang mga bagong mga sakyanan, mga property. Kasi makaingon po tang nga ano mag-apas kayo ta ng mga butanga. Nga eventually biyaan na magyud nato na nining kalibutan na. So murag kana bitawng magaanan bitaw ta sa atong kabalaka nga usahay mangagpas bitaw ta sa mga butang sa kalibutan. So Like for example, kanang kabalaka nato usahay sa padagan sa ato ang panggamhanan, mabalaka ta sa ato ang mga kalamidad nga maabot. Ano giingon nimo nga og kana mo atong kanunay tanawon o gunahon-naon, murag akong paminaw, di pa mo balik ang Ginoo. patay na ka. Madao ta ana. Apil tagkaan. So diha na to na makitaan sa Sunday karon nga kining gipakita ni Apostol Pablo nga unsa kadakog impact ni sa ato karon mga kaigsunan. Pastor Tede. Kuan maguni siya kanang giingon ni Apostol Pablo nga be anxious for nothing. Gusto maguni niya pod niya magkinabuhi ta nga natay kalinaw sa unahuna ba while waiting for the soon yes, coming that's the Jesus point. Christ. Yeah? Secret of happiness. Secret of happiness of siya kay living. abi niyo sa akong masteral, mga masteral MPS mago, Master of Public Health. Ang sa study is 90% sa hinungdan sa mga balatian is kanag yung stress or kabalaka sa kinabuhi. Medyo sa utok. Lagi sa utok una ba? Muna kay magsugod naman na, wag na kay kwarta. Wag kay kwarta, wag kay palit bugas, gutumon ka. Kutoy imong tiyan, kutoy imong tiyan, wag kay maatuan kay Ulcer. Tanan gyud ba muna siya nga padung gina siya diha. So kabalaka sa kinabuhi. Mao na nga gipasantop niya Apostol Pablo nga kung gusto kang mahimong kabahin sa citizen sa langit, mga kaigsunan, nagaingon ang Desire of Ages, page 311, those who are members of the royal family, children of the heavenly king, will represent the character of Christ. Ug ang kini nga karakter, mga kaigsunan, mao ni ang nadawat ni Apostol Pablo nga bisag unsang mahitabo sa iyang kinabuhi, iyang gitugyan naman ang iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo, wala siya kabalaka sa iyang kaugalingon. Mabati po siguro siya kag-goal, Pastor. Nay kagol, siyempre tawhanon. Pero kani bitaw siya. Murag murag na minimize siguro ba, no? So kaning pag being a citizen in heaven, nagakahulugan na siya og reflecting Christ characters now, not waiting until heaven. Usay, siguro maingon nga ayahan lang ko mag-awaton na ako ang kinaiyan ni Kristo kung mobalik na siya. So kining gisgutan nato may tungod ni Paul nahimo nato ni siya di sa Sunday Pastor Pamunag kung usa ka maayo nga role model. Role model. Kay gwapo man gyud po kayo si Apostol Paul sundon ang iya bitawng pagpangalaga diha si Ginoo. Kay bisan kalisod pati gyud. Kini nindot kayo kay ang atong leksyon si Apostol Pablo mo atong sundon. Pero dili ingon nga sundo nato siya nga labaw pa nga gihatag dinha sa Ginoo nato kay ang Ginoo magi ato ang perfect nga example. Apan tungod kay si Apostol Pablo kini nga kahimtang iya pong nagian, iya pong gipaabot sa ato nga aron kita po dili malisang sa atong kapanahonan. Kay karon biya nga panahon mga igsoon talking with kini bitawng role models. Pagkadaghan yung kayron. Usahay bitaw kining tao, namang gitay sunod-sunuron, namang gitay idol ang word na to na. Sa idol nimo? Wa koy idol oy. Pero nata idol no. So una kinahanglan parihatang Arnold Schwarzenegger. Gawa sa atuang idol nga usahay atong mga ginikanan, atong kauban sa opisina. Pero ang giingon diri sa atoang leksyon Pastor Salarda, ang ato yung nindot nga himuon nga atong sumbanan. Dili idol.
sumbanan nga makita bitaw na to nga ilang gikinabuhian niya successful. Usa ni ini kini si Apostol Pablo, kini silang David, sila ni kinsa pa gyud? Sila Moses, sila ni Daniel. So daghan kay tag makita sa Bible. Gani ang problema lang kay karong mga panahon na agoy pati gyud daghana kay makita nato sa social media, nga usahay ang atong mga anak didto sila makakita og mga role model. Yeah, sa karon nga panahon, itawag na siya og kanang influencer. Influencer. Oh, influencer. Kanang sa media influencer bitaw, grabe kayo ang mga young people gatanaw nga muni ang amo ang ginasunod kay grabe ni sila maayo kayo unsay buhaton aning actress or actor mo po'y gisunod sa mga batanon. Gitawag ni silang mga media influencer. Niya generate sila og millions ka imo lang pagsunod nila dagko na kayo. Ang nindot lagi unta nga ma-reverse bitaw instead nga mo focus ta nining mga worldly influencers, mo focus ta ni Jesus nga influencer sa ato nga kinabuhi. Do you think Pastor TD, Pastor Slarda, si Apostle Paul usa po siya ka maayong influencer? Yeah. Kay dinhi sa ato ang lesson nakita man gyud nato nga siya man gyud ang gi-present dinhi nga warag iyahang kinabuhi atong sumbanan. Kay sa akong natan-aw kung moadto tingali ta og padaghanay Dios. No, ang uban pod madato, ang uban pod mahimo silang sikat. Kining mga influencer nga naaron sa social media kanang giingon nimo Pastor Sarda. Parting daghana jud kay halos gud ang mga Pilipino kuha na lang, mag-vlog na lang aron lang gyud nga mahimong kanang sundon sila, daghan sila makita. Pero mga kaigsunan pero gusto kag kaluwasan, gusto ka nga magkinabuhi nga bisan ang atong kalibutan na atasa kanabi itong gitawag depravity, nabi itong nang gitawag immoral na atong kalibutan na ng wickedness. Ang gwapo yung kaya nga atong role model si Apostol Pablo. Kay mauna ang iyang experience sa iyang kinabuhi dito sa Pilipay. Nakita niya nga city is compact with all of this kining bad bitaw nga environment, naatanan kahilayan, naatanan. Ako ganing nakita, mas kuyaw pa tong sala sa una kay karon. Kay sa una lang na katong Sodoma o Gomora. Way makatupong ato. Kita ba kag syudad ron nga daghang mga, di na lang na ito istoryahan, pero kanang gapuyo diha tanan, puro makiliwason. Wala, di kakakita na sa una ra, pero nakita na to nga si Apostol Pablo, siya gyud mga kaigsunan mo'y angayan. So kung gusto ko dahil ka maluwas, kung gusto ta magbatog kinabuhi out of chaos, gusto ta mahimong moral out of immoral world, ang gwapo dahil kayo nga imitate na to ang mga Bible characters. Apil na si Apostle Paul in times of hardship, ug labaw sa nga tanan, of course, ang Ginoo kay siya magyud ang atong So matakusan nato Pastor Elvin, Pastor Pamunag, do na gitay kana bitaw gina sunod ba, no? Ginahimo nga sumbanan bisan mga kapaglaom. Ibalo ko nga matakusan nato do na gitay gusto nga sundon nga mo na atong sumbanan sa atong kinabuhi. For example, sa atong eleksyon karon alang sa mga kabataan, it's especially important that they have a good role models sa ilaha. Amen. Kasundo nila. O ingon din sa atong eleksyon, ideally, this would be their father and their mother. No? Ang kanang papa gyud ang mama diya sa panimalay. Kung giunsa nimo pag padagan ang imong panimalay, mauna ang kanang resulta sa imong mga kabataan. So dili ka matingala nga ngano bugoy magito kong anak. Ay pangutan nang nga naliwat. Mingon mo gano uban nga ngano bugoy magana imong na bugoy magay ka. Ha? Ngano bugoy magay ka? Alang naliwat sa silingan. No? So tanawa ang inyong pamaagi sa pagkinabuhi, no? So mga ginikanan importante kayo nga kita maoy role model ngadto sa ato nga mga kabataan kay nagalantaw man na sila nato. Yes, dako jud na siyang challenge Pastor Ted. Kita nga ginikanan mahimong actually kita gyud pinakauna nga influencer sa atong mga kabataan. Kunya mo na atong tinguha nga mutubo sila madlokon si Ginoo kay atong gibansay niya nakita po nila sa ato nga kinabuhi mo na pinaka-importante. Amen. Somehow bisan og nagtubo ning atong mga anak diha sa nakita nila nga maayo usahay pod ang influence sa kalibutan usahay kusog pug kayo munang naapod day uban nga mga kabataan nga na lead astray sila ba kay natalang sila imbis musunod sila silang ginikanan na impluwensya sila sa barkada,
So luoy kay pud kayo. Pero as a good parents, kanunay gyud ta nga gampo nga kanang mga kabataan nga usahay nagawas gyud tungod sa influensya sa kalibutan, ma-win back ra gyud nato na. Mo na giingon Pastor Slarda ba o Pastor Tidi nga di gyud ta kapanghinambog mga ginikanan nga atong anak ni sunod na to. Yeah. Kay ug mao manggaling na urag mauwaw ta usahay kay dili man gud ta perfect. Yeah. Tamang gud putay kapakyasan pero ang nag-ingon na atong lesson nga dapat diha gyud magsugod sa balay. Yes. Ang gitawag maayo nga kinabuhi sa bata may pamatasan, may pananaw sa unahan tungod na sa mga ginikanan pod. Mao bitaw nga importante jud kaayong worship, pag-ampo, pagbasa sa Biblia, o importante jud kaayo nga ang atong nilihukan pod labi na gini mga ginikanan ato gyud pong atimanon kay usahay ra ba bisag nahumana nga ato ang nanglabay na Pastor Salarda ang atong kinabuhi sa una usahay ato pag yung balik-balikon nga ako sa una grabe ko kabuang kaayo Ayun, dili na maayo usahay dito sa mga bata Na-advertise. no mura man hinoo nga okay ra ino kasi papa ana man sa una pero I hope nga kita dili ta ma-fail kay bisan para sa ako dili ta kapanghinambog ang ato uban sa tabang sa Ginoo unta nga ang ato ang maayo nga kanang pagawi mao ilang kopyahon dili tong bad kanang gitawag diri sa atong lesson nga gitawag nato mga bad pattern or example mga igsoon. Doon ako'y roommate sa una sa Mountain View College nga gipaabot dito bagidala dito. Nya ang nagdala ang lula. Guwa gyud gipuntahan ako ang lula kung ano man nga imo man ang gipeskwela diri ang siya. Ipanya di nagin makaya, matasa. Di nagin makaya. So gusto niya nga mariforma dito na sa eskwelahan. Oh, Eskwelahan, lahi na. Abot niya dito kay naapoy daghang bugoy dito. Only to find out nga ang ila ding parents, ang iya ding parent is broken di ay. No? Muna nga kanang bitang unsa ang nakit-an sa mga kabataan ngadto sila maginikanan mo reflect na sa ilang kinabuhi samtang sila magatubo ngadto. So no? it's really a challenge sa nato nga mga Role model ka. nga hinikanan kay role model man ta. Ang ato lang tinguhaon nga kanang bitang sa kanta kanang we're pilgrims on the journey. Okay. Nga ang mga bata unta Find us faithful. find us faithful. Nga, kung sa ilahang masunod, ug na sila madiscover sa itong kinabuhi, katuuntang Amen. maayo lang. Amen. So, actually, ay naamantay mga bata, akong ina na akong mga bata, once in a while, magkatapok may nga, kita man yun mo sa mong failure, ng mga anak. Bawian. So, katong dili maayo na mo, ayaw to sunda. Correct. Kato na lang maayo. Kay naman naman yun mit naman tayo mga Naman tayo maayo kapakyasan. gyud, oh. So, murag bugat-bugat man po siguro ang maayo na mo. Mga dalagag ulitaw para ba mo amahan no ang imong mga kabataan. Ingko nga, nawa po may maayo gyud nga example, kato mo sunda. Kana, Kanang iyo nakita nga dili maayo, ayaw to sunda, i-improve pa ang inyong kinabuhi. Hopefully, maminaw sila. Sa giyon ni Pastor Pastor pamunag no nga ang media man gid ako kayo og kanang factor nga nung ang ato mga kabataan unsa sila karon Yeah. no. So ato lang i-train ang ato mga kabataan, ipakita nga kita dunay pagtagad kanila labi gagmay pa sila gawas sa kuha kay nagko naman ako mga bata, nagko naman ato Pastor Elvin, nagko naman ato mga bata. Yeah, kasabot na gid sila unsa ilang angay buhaton aron nga kanang bitang dili sila para sa uban nga mga kabataan ba nga dili bitaw maulawan ang ilang ginikanan. So, Alam po nun yun. naidugang nga mga sekreto diri sa atong lesson mga igsoon nga gihatag. Kana bitawng of course sa dili kanang kuan to practical life asa tadapit. Namang gid usahay Pastor Elvin disagreements, Ayos yun. di ba? Disagreements usahay na ay mga bisag ba nag-asawa gani usahay sa husband and wife. husband and wife bisan usahan sa workplace usahay bisag asa gani nagingon din nga na time nga bisag ginang ang ba nag-asawa mag-disagree sila pero dili ingon sa matag usay ang prinsipyo lang ba. So naigingon si Apostol Paul diri sa context sa ato ang lesson nga si Apostol Pablo bisan tuod nga adunay mga tao nga mo disagree niya, dili mo dawat niya, pero siya wala siya ingon na kay away. Wala bitaw nakiglantugi, nag-ingon diri nga siya hinuon nagampo kanila, naghilak pa nga sila usab makasabot og kining mga kaaway gani nga wala bitaw supak musugutag sa dili bisag ang Ginoo gani na may wa ganahin niya no bisag unsa siya kamatarong. So diri nag-ingon diri nga kun naa man galing mga tawo nga murag gitawag nato nga atong kaaway
si Apostol Pablo aron ang iyang kinabuhi hapsay aron dili siya mabalaka o mag-uol, di siya maapektuhan. Iyan ang gitawag og enemies of the cross of Christ. So mala sa Philippians 3 verse 18. May nga technique, may nga sikreto. Instead nga yang inon nga kaaway na ko ni, instead nga Sa iyang una-una lang, kaaway na ko ni. pero iyang itawag og the enemies of the cross niya. Kining enemies of the cross actually mo ni ang nag-persecute pud siya ha. O, pero si Apostle Paul bisag mga enemies of the cross ni sila iya gyapon ning gi-reach out ning mga tawhana. Yes. Gi-reach out. Tungod sa cross nga gipakamatyan ang tanan, ginahanglan og koneksyon. Just like Jesus nga bisan katong naglansang niya sa cross naingon siya nga Lord forgive them for they do not know what they are doing. So even those who persecute Paul iya gyapong itagaan og pamaagi nga na-reach out. Example katong Roman nga sundalo nga mo'y in charge sa iya nga prisuhan. Pero si Paul iya manggi Bible studyhan. So convert man gani. So ingon na Ingana atong pagtanaw. oh Dili bitaw mo tan-aw ta diretso nga mo close ta nga lisura ning tawhana. Kun dili maingon ta nga ato na puning atimanon kay mao man gyud puning gipakamatyan sa Ginoo nya kinato may reach out. Ang lisod na bagiday nga pasabton sa tawo kanang di gyud kasabot. Muna lisod kayo pasabton. Di na ko kasabot. Lisod yun kayo na. Ug dili pod ang tao makasabot, ato gihapong iampo nga, hinaot Ginoo nga siya unta malamdagan. Yeah. Mao na. Nainindot kayo nga teksto diri sa Philippians chapter 4, verse 9 nga kamo ni ang gisulti ni Apostol Pablo no. Ingon siya, verse 9, the things which you learned and received and heard and saw in me, this do. This do. buhata oh. And the God of peace will be with you. So, si Apostol Pablo does not point, wala niya gipunte ang iyang kagalingon nga as the standard. But, nini nga teksto, Christ is the living standard sa iyang kinabuhi. No? But pasabot, his life becomes a visible lesson of the gospel. Okay. Ang buti pasabot ni Paul nga ako nagantos ko ani muna ako mga nagian o nakaya na ko ni kay niduol ko ni Niduol ka Jesus. Jesus. Ni nangayo ko siyang tabang. So, kamo sa Mausad na niyang experience buhata. pod mo sama na ng mga kalisod, ayaw mo kabalaka, duol mo ni Jesus kay parihan ako course. kapadayon sa paglagay. Kaya na may mga bersikulo nga nag-ingon si Apostol Pablo, imitate me. Yeah, Pero ang iyang ingon, pag-ingon niya nga, Imitate sunda me. ko ninyo because I have imitated Christ. Yes. Murag reflection ba? Pwede biya na sa atong kinabuhi pod nga, moingon ang mga ginikanan sa mga bata nga, sundain taon mi ninyo na kaysa tinud-an na lang. Nauna pa magid mi ninyo aning kalibutan na. Mao biya gini pinaka-epektibo niya ang Ginoo. Magpanalangin biya gyud sa mga mga bata, nga butan. So dili man tigali sayop na kay atong ginikanan. Dili. Tuwa man nagsunod sa Ginoo, no? Tuwa man nagsunod unya ilang pagkinabuhi. Pero ang gikanahan nato ni Apostol Pablo sumala sa mga ibasa kay gikan diha wala niya ingon nga sunda lang mi ninyo kun dili lantawan ninyo si Kristo nga siya gyud ang perfect nga sumbanan. So, Dili man gud makita sa mga kabataan ng Ginoo. Yes, of course, of course. Ang ilang makita, kita man gud maginikanan. Correct. So, pareha gud ng gawali ta. So, pagwali na to, dili man makita sa mga tao ang atong giwali nga si Jesus. Pero ilang makita si Jesus dawi sa ato nga pagwali o sa mga Ato pagkinabuhi, pagkinabuhi. Kaigsunan nga nagkinabuhi nga matarong, mo din sila nga grupo sa mga tao. Mo din sila. So, by our preaching, by our relationship with people around us, ilang ma-recognize the God that we serve. yeah. Muna siya nga, bisan dili lamang sa mga taga-Philippians, si Apostol Pablo nagahisgot ini nga, kanang bitang mahimot ang example o ang kinabuhi ni Jesus Christ, mahimo na nga pagkinabuhi. Even Timothy, nga iyang partner, nga magwali. In 1 Timothy chapter 4, verse 12, gingnan niya si Timothy, be an example to the believers. Imo ang imo kagalingon nga maayo nga sumbanan ngadto sa mga magtotoo. Tinuod na siya, Pastor Pamunag, Pastor Elvin, tungod kay kita gud nga mga kita nga di ta matuglain, kita nga mga pastor, people are looking at us, no? Ang mga tao nagalantaw sa tuwa nga taas og standard ba kaysa uban ba, no? Kunya magyaga-yaga ta sa Magyaga ta. Unya di ta maayong ehemplo. Yeah. So that's why we really have to pray hard kay sometimes sa atong pagkinabuhi
natay na-offend nga mga tao ba? Yeah. Na imbes nga ang atong kinabuhi na model, nahimo nung tanga mura og dili model sila. Yes. And that is something atong consider sa atong kaugalingon kay in some ways, bisan ako, I have fallen short to that standard in some people and I really have to kanabitang mag-ampo kita sa Ginoo nga we will be forgiven so that Christ will be magnified. So dili lang po ni siya mo ang gusto ni Apostol Pablo, even Timothy, bisan sa tanan nga mga katawhan nga, nag-ingon sa Matthew chapter 5, verse 16, let your light shine before men. So kitang tanan, nga naasta sa kahayag, ipakita ginato nga kita that we are the light of the world. And in verse 13, that we are the salt of the earth. So mao nang handom sa Ginoo, if our desire, kung ang atong handom sa kinabuhi, gusto ta mahimong citizen dito sa langit. So, abide kita. Abide kita. Abide kita. Kung mato bitaw sa US, abide kita kung silang gusto. So karon Pastor Teddy, salamat nga gitagaan tag mga advices no mga kapaglaom asa man mo karon pero naapod biyay mga tao nga in the other side of the coin ba dili pa imitate sa ato. So kini bitawng kita nga sundunonon atong paningkamutan nga si Kristo naa nato aron ang atong mga kabataan ila po makita si Kristo. Pero in other side katupon nga musunod katupong mulantaw nato kinahanglan di pud tamutan-aw ni matawhana gisulat ra bagyo dinhi sa Roma gibutang gyud istong leksyon nga nagaingon diri I appeal to you brothers to watch out for those who cause division and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught, avoid them. Nya ang verse 18 mo naa sa atong lesson gibutang diri nagaingon for such persons do not serve our Lord Christ but their own appetites and by smooth talk and flattery they deceive the hearts of the naive. So, kita po di ay nga kusog kaayo mo sunod-sunod or naatay gitawag og kanang gitan-aw ba nga ato pod nga sundon. Bantayan nato nga kanang atong gisunod. Ang ilahang kinabuhi dili pareha aning mga tawhana. Nga ang ilahang gihandom lang gyud silang kinabuhi kana ra yung mabusog sila. Ginansya Kanang sila. ilaharang yung ginansya mga kaigsunan. No, Pastor Salarda? Yeah, so muna thank you Pastor Pamunag no nga ato makita di kinsa pud ay angay nga role model nga ato nga pagasundon. So naay role model nga di nato naay model nga dili nato sundon kay wala lay sila nakasunod sa standarte o ang ilang kinabuhi na supak sa kabubuton si Ginoo. Then as parents, as worker, as believers, kita nahimo putang role model sa kalibutan. Yes. And that role model nga ato nga nabatnan sa ato nga pagpangalagan si Ginoo, ato nang hawiran pagayo. I think mo ni ang Yes. sa atong lesson nga stand fast in the Lord. Yes. So once nga ma-attend na nato na nakakubot na tadiya sa pagpangalagan si Ginoo, ato nang kubtan pagayo nga dili ta maparog sa pagalagad nga dili ta makabuhi diha sa Ginoo kay aron mahimo gyud ta nga kanunay nga kahayag sa kalibutan. Ya kaning terminology din sa Monday nga stand fast in the Lord, meaning kani siya nga phrase is coming from military term. Murag kanang military term bitaw nga hold your position. Hold your position, do not retreat. Ayaw gyud og Atras. Ayaw gyud kuan kanang atras, remain firm despite sa mga pressure. Mao man yung mga sundalo. Yes. Pakamatyan gyud ba? Ayaw gyud sibog. Good. Do not retreat. Ang nakalamian na Pastor Teddy kay pag-ingon diha nga ayaw gyud sibog Pastor Salarda. Wala lang ta kutob dinha nga gihunungan ta nga unsay mahitabo diha. Basta ayaw lang gyud sibog. Kun dili na ingon diha nga ayaw sibog kaysa diha nga ikaw mo barog ni ana naa kay ganti nga madawat. Mo nay paglaom diha ug kana nga ganti giingon na diri sa atong leksyon sa Lunes nga kining ato ang lawas nga napuno sa balatian na ga-deteriorate katigulang ug kining ato lawas nga madunot ilisda ni sa Ginoo ug lawas nga mahimayaon unya sa iyang pagbalik. Yeah. Nindot kay ni sa atong teksto bitaw ni sa Philippians chapter 4, no, verse 1. Na-emphasis bitaw dinigid sa katapusan. Ingon siya, therefore, my beloved and long for brethren,
my joy and crown. So stand fast in the Lord, beloved. Stand fast in the Lord. Meaning to say, ang atong kanang paggunit, dili nagasalig pidagi sa atong personal strength. Yes. Sa atong ugalingon nga kusog, or nor kung unsa ang ato nga kadako nga position diha sa ato nga simbahan or unsa nga religious experience nga atong naangkon, but ang atong pagpugong or ang atong paggunit diha gayod sa Ginoo. Maunang dungagan ako gamay, Pastor Teddy. Mauna nga kita, mobalik kita dinhi sa gisulti sa mga pulong ni Apostol Pablo kay ang ato rabi yung kabalak-anan ng kalibutan na mga kaigsunan, nindot kayong kinabuhi dis kalibutan. Makabantay lang ta nga dili di ay ta safe. Sa dihang makakita tag na mamatay. Nga mayon data na ay kamatayon. So tungod ana ang tao is in search of eternal life nga unta di ta mamatay. Pero ang nakanindot mga kaigsunan kay gi-offer na ni Apostol Pablo. Gi-offer na ni Apostol Pablo dito sa taga Pilipay ug labaw sa nga tanan iyang gidala ang cross ni Kristo nga maugayoy ato mga kaigsuonan nga halandumon sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, dinhi sa atong leksyon mga igsuon, nagsulti gyud nga bisan pa ang ato ang lawas nining kalibutan mawala, mawagtang, pero sa diha nga kita mo kupot dinha sa mga pagsalig ni Kristo, ang gitawag mga kaigsuonan pagkabanhaw. Mao ni nakalami gyud ang pagkabanhaw ug ang kinabuhing walay katapusan. Mao gyud ni ang atong gihandom kay ug ang tao di pa mamatay sa ibabaw sa kalibutan. Wa na ta nang kinahanglan Savior, wa na ta nang kinahanglan pa og pangitag maayong role model, wa na ta nang kinahanglan og pag maayo pang ihemplo. Kay nga naman, wa man, pero tungod kay naay kamatayon, nag-ingon dinhi ang ato ang lesson nga, ang Ginoo nag-offer og eternal life. So, bisag unsay mahitabo, kung diha lang kita mununot sa Ginoo, maklaro gyud nato dinhi nga, naagyod kanunay ang saad sa Ginoo sa luyunin ning tanan. So the idea also, some ideas nga ato pong mako nga hold fast in the Lord, sa atong pagkubot sa pagpangalagad si Ginoo, of course, nahimo pud tang model sa atong nagsunod. Of course. Ato. Unya gawa sana pag hold fast nato diha si Ginoo, doon na pagyutay ganti nga eternal life nga imong gisigutan nga it is more worthy than anything nga atong mabatnan sa kalibutan. Mo na hinungdan nga makagunit gyud tag tarong kay naman tay palaubuton. Kay kon ang reward man God is eternal. Yes. And that is eternal life. So og ato na siyang tanawon mo ni makahatag na to og kaligon nga sige lang bisag magantos ta nining kalibutan na pareha ni Paul. Bisag din nato makabot ng atong mga damgo sa kinabuhi nining kalibutan na basta kay ang ato ang relasyon sa Ginoo magpabilin nga ligon, kubtan yun na ito pagayo, kay kung atong kubtan og pagayo, siguro yun ta nga sa umaabot nga panahon, sa pagbalik ni Jesus, ang ganti kinabuhi nga dayon nga maoy gitinguha nato kay actually, og ako ipabuton, dili yung gustong mamatay. Mao gani. Sabi gusto. Kung gustong mamatay. Pero kay mamatay man gyud ta kay matigulang ta, maabot man gyud nato na og asa ta man gihatag si Ginoo atong kinabuhi. Pero bahalag mamatay ta nining kinabuhi niya ni hold fast ta diya sa pagalagad, sumala sa Revelation chapter 2 verse 25, hold fast till I come, then you will be found worthy, enter into the joy of God. Tumpak. Yeah. So, gidugang pagkidin sa atong teksto diri sa kanang Job chapter 19 verses 25. Si Job po nagahusgot po siya nga nakailam man ko siya sa Ginoo. Mo na siya. For I know that my Redeemer lives, and at the last he will stand upon the earth. So mo gyapon ni ang gigunit ni Apostol Pablo. Kailan ba si Apostol Pablo sa Ginoo? Kay balo siya nga bisan pag madunot ning lawas nako, nagaingon man din sa atong unlike the enemies of the cross who set their mind on earthly things and have no greater God than their bellies, no? Philippians chapter 3:19, Christian citizenship is in heaven and our ruler is Jesus Christ himself. So to underscore the point, Paul highlights the need of these humble bodies of ours. Ingon dinhi, subject to disease. Kining atong naibalo si Apostol Pablo kining atong lawas is subject to disease, subject to deterioration and death. Ingon pa niya,
but to be transformed to be like Christ's glorious resurrection. Mao ni ang iyang handom sa iyang nga kinabuhi. Yeah. Yeah, glorious, may sama nga sa iya. Mao na atong ano nag-alagad ta. So, kini nga tong pagpangalagad si Ginoo, nahimo po tang actually role model. O niya ang ganti, kinabuhi nga dayon, citizenship dito sa Yes. langit. So, kung napay nindot aning ni ang resulta sa atong pangalagad sa Ginoo, mao na siya. Og dili gid kabasulan nga mangalagad ta sa Ginoo kay eternal ang ato nga mabatnan nga balos ni ining tanan. Yeah. In the end, ingong pasato nga leksyon, through Jesus, death, the last enemy, will be destroyed. Ura man ginata. Actually, ang gikadlukan sa tao karon ang kamatayon man gyud. Nganong say magbalatian ta nganong mahadlok man tang magbalatian ta. Say kanang bitang mahadlok ta mo adtog doktor kay mahadlok ta makabalo unsay atong sakit. Di ba? Yeah. Diba? Hadlok ta. Di ko kasi akong mga anak, pa-check up ka. Di ko Di ko pa-check up. Baka madiscover pa man ako unsay akong sakit. Pero ingon din sa atong leksyon, in the end, through Jesus, death, the last enemy, will be destroyed. 1 Corinthians 15:26. And that is our greatest hope, no? The ultimate promise that we have been given in Jesus. Not only the end of death, but a whole new body, even glorious body. So si Luke 4 nagingon siya mga kaigsuunan nga dili lang ang kahadlok sa kamatayon mo'y atong wagtangon sa atong hauna, kundili ang pagbuntog sa kamatayon. Yeah, buntog. Pinaagi gayod sa atong pagsalig nga bugos gayod sa Ginoo. Kay once atong isalig ang tanan sa Ginoo, di na ta mga kaigsunan ingon nga mahadlok pamamatay, kundili we entrust our life to God. And when we entrust our life to God, ang ingon ang atong lesson, that is the time that we can receive definitely the victory over personal immortality. Mortality ngadto sa kanang dili na ta mamatay. So crucial kaayo ang paghisgot sa kining gitawag nato mga igsoon og promise sa resurrection. Yeah. Kay kung wala ni ang promise of resurrection og wala si Jesus Christ na matay og nabanhaw mikayab sa langit og nagsaad para kanimo kanako, murag ang atong pag-alagad nin kalibutan murag sulayan lang natong alagad ang Ginoo, basin daig na itinuod ng Ginoo. Maluwas po ta pag-anhin niya. But no, kay this time atong nakita Pastor Salarda, Pastor Teddy, nga kining tanan nga mga panghitabo naghatag nimo ni assurance nga naagyod ang saad sa Ginoo nga matuman. Nga mo nang mobalik ta sa itong teksto nga nagingon nga ayaw kabalaki ng mga gagmayng butang makadaot sa imong pagtuo pag-alagad apan kadtong kinatibuk-an nga maghatag nimo kinabuhi nga walay katapusan. Salamat kayo, Pastor Pamunag, Pastor Elvin. Nindot pagkita kayo ang atong diskusyon mga kapaglaom, pero ang atong oras dili na gid motugot. Busa nga pasalamatan nato ang Ginoo nga sa kanunay siya nagahatag kanato sa higayon nga himo kita sa pag tuon sa ato nga sinimana nga leksyon. Pastor Salarda, imong takeaways? Yeah. Ako lang kasulti makaigsunan, siguroho na to ang atong citizenship dito sa langit. Kay kung dili ta siguro, dili ra gyud ta sama ning kalibutan na. Pagkamatay na to, nothing more. Pero kung sigurado ang ato ang citizenship sa langit, bisag mamatay ta ning kalibutan na, mabuhi gyapon ta sa kinabuhi nga dayon. Kauban sa atong Ginoo sa atong hinigugma, basta mangalagad ta. Salamat kayo, Pastor Pamunag, Pastor Salarda, sa nindot kayo nga katinawan sa pag-discuss sa atong leksyon karong gabi. O ako ang hiyon, alang sa pagtapos, si Pastor Salarda nga muhatag og closing prayer. Ginoo, salamat kayo sa imong pag-uban kanamo ni Pastor Tidi, Pastor Pamunag sa among discussion sa lesson. O tuguti Ginoo nga katong tulo ka lesson, tulo ka gabi nga amo nga gidiscuss karon, amo tong masabdan. Unya kami mandimbasog nga kami gayud Ginoo makasulod niya ng langit nun nga puluyanan. Kay kami kanidawat kanimo nga among Ginoo manuluwas ug nahimo kami nga citizen diha sa langit nun nga puluyanan. Salamat imuming ubanan sa among pagpangalagad nga bisan unsay mga pagsulay sa kinabuhi sama ni Paul mo barog yud og mupadayon sa pag-alagad. Amen. O karon ako nagampo sa tanan nga nagasunod sa programa, Ginoo ikaw magpanalangin kanila o kauban silang panimalay kay ako ning giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.